Good day everyone, especially to Ma'am Mara Loreticia Ciares. I am Aaron Marcabral from BSA 3B, and for today, my topic is mass-scale nursery plant production. So for my topic outline, importance of nursery plant production, stages of mass-scale nursery plant production, key considerations for mass-scale production, and techniques for mass production. And for my objectives, to study the methods and techniques involved in large-scale nursery plant production, to analyze the infrastructure and resource requirements for mass nursery operations, to explore modern innovations and sustainable practices in nursery management, focus on automation, organic inputs, and water-efficient systems. So let's start the discussion. So for my introduction, ang sabi dito is yung malawakang produksyon ng mga halaman sa isang nursery is kinabibilangan ng malakihang pagtatanim ng mga halaman sa isang nursery para sa commercial na layunin. So pwedeng kasama rito yung pagpapatubo ng binhi, pagpaparami through cuttings, and pagpapatigas muna ng halaman bago itanim sa lupa. So dadako naman tayo dito sa stages of mass-scale nursery plant production. So, una is yung seed germination or vegetative propagation. So, sa stage na to is kasama dito yung plant material. So, pwedeng gumamit muna tayo ng buto or magtanim muna tayo ng buto, binhi, ayan. So, pwede rin namang true cuttings or tissue culture. Next is yung seedling growth. So, yung mga batang halaman is pinapalaki sila muna sa nursery bed or containers. So, binibigyan sila ng sapat na tubig, nutrition, and protection laban sa mga pests and diseases. Next is yung hardening up. So kung ang halaman naman is ililipat sa labas, kailangan muna itong sanayin o patigasin. So kailangan unti-unti muna silang inaangkop sa sikat ng araw, sa hangin at temperatura sa labas. So last naman is yung planting or sale. Kapag ang halaman naman is sapat na yung laki para ibenta, o dinadala na sila or tinatanim na sila sa permanenteng lugar o kaya naman na binibenta sa ibang nursery, sa landscape artist, or direct sa publiko. So, dito naman tayo sa key considerations for mass-scale production. Una is yung nursery site selection. Dapat ang nursery natin is may sapat na tubig, may sapat na sinag ng araw, maayos yung daloy ng tubig, at madaling puntahan para sa transportation. Sa nursery infrastructure naman, mahalaga na maayos yung infrastructure para mabilis at effective yung production. Kasama dyan yung mga punlaan, mga paso, mga silungan at sistema ng patubig. So sa growing media naman, mahalaga yung angkop na lupa or medium para sa pagtatanim. Tulad ng coco peat, potting mix, or iba pang mga organic materials para sa kalusugan at paglaki ng mga halaman. Sa plant protection naman, kailangan na regular na bantayan at kontrolin yung mga peste, sakit o mga damo para mapanatiling malusog yung mga halaman. Sa watering and nutrient management, so sa tamang pagdidilig at pag-apply ng mga padaba is nakakatulong siya sa kalusugan ng halaman or para maganda yung tubo ng halaman natin. So sa record keeping naman, mahalaga na nakatala lahat kung yung petsa ng pagtatanim, kung kailan nag-apply ng pesticide, kung kailan nag-apply ng fertilizer. So, para mas effective yung pamamahala sa nursery. So, dito naman tayo sa types of nurseries. Una, yung wholesale nurseries. So, dito naman is large quantities for other nurseries or landscapers. Sa retail nursery naman is binibenta siya direct sa public. And sa specialty nursery naman is yung may specific type ng plants such as trees, shrubs, or bulbs. So, dito naman tayo sa techniques of mass production. Una is yung containerized production. So, itinatanim muna yung halaman sa isang lalagyan or sa container sa halip na direktang itanim sa lupa. Sa agriculture at horticulture, madalas itong ginagamit sa nursery production, sa landscaping, at maging sa urban gardening. Sa controlled environment cultivation naman, sa paggamit ng greenhouse or mga shade structures na tinatawag, nakakapagbigay sila ng pinakamainam na kondisyon para sa paglaki ng mga halaman.
Sa automation naman, yung mga automated systems natin para sa pagdidilig, paglalagay ng mga pataba or yung mga ibang gawain can increase the efficiency and productivity. Sa planning and management, yung mahusay na pamamahala sa nursery is sumasaklaw siya sa pagpaplano ng pangailangan, pagpili ng mother blocks, yung pagpili din ng mga angkop na media at containers at environmental control. So tinitiyak nito na makapag-provide ng malusog na punla na may matibay na ugat para sa mas matagumpay na pagtatanim. Sa propagation methods naman is yung mga halaman, pinaparami sila sa pamamagitan ng buto, pagpuputol ng sanga, graftings, tissue culture at division. So yung tinatawag natin na micropropagation, isa siyang mabilisang paraan ng malawakang production mula sa pare-parehong stocks galing sa isang maliit na bahagi ng halaman. Sa quality and scheduling, unahin natin yung sa quality. So dapat ang halaman matibay, walang sakit at ready to plant sa optimum season. And sa scheduling naman, yung schedule ng production is nag-iiba-iba ayon sa species. Dahil iba-iba rin yung oras ng pamumunga nila at pagtubo. Sa scale and impact naman, yung mga organized nurseries natin, nagbibigay sila ng efforts to expand the infrastructure for sustainable agriculture. O halimbawa, sa isang bansa, meron silang thousands of nurseries na nakakapag-provide ng millions of seedlings para masuportahan yung kanilang horticulture at forestry. So dadako naman tayo sa infrastructure requirements. Unang-una is yung land and soil preparation. Pangalawa, greenhouse and polyhouses. Irrigation systems, ayan. Pwedeng drip irrigation, yung madalas na babanggit, and yung sprinkler irrigation. Next is yung shading nets and mist chambers. Next is yung cold storage facilities at yung plant health management labs. So sa quality control measures, kailangan pipili din tayo ng mother plants na may kanais-nais sa katangian, paggamit ng mga certified seeds at inputs, regular na pagsubaybay sa mga pests and diseases at pagsunod sa standard propagation protocols. Economic and environmental importance naman, promotes green cover and carbon sequestration, generates employment in rural and urban areas, supports export-oriented horticulture, enhances biodiversity and ecological balance. So last is yung challenges in mass production. Una is yung paglaganap ng sakit at peste. Pangalawa is yung pabago-bago ng merkado. Ayan. Kakulangan sa skilled labors at mataas na paunang puhunan at gasto sa input. Ito naman yung aking agricultural quote. So sabi, agriculture is the most helpful, most useful, and most noble employment of man. So, galing siya sa kauna-unang presidente ng Amerika na si George Washington. So, ayun, thank you. Maraming salamat sa nakinig and sana may natutunan kayo sa diniscuss kong topic.